Thank you, Father God, Lord Jesus. Hallelujah, God, Lord Jesus. Praise you, God. Hallelujah. Hello po mga kaibigan at mga kapatid. Naririto na naman po si Papang. Patuloy na magdadala ng mabuting balita ng kaligtasan. Hallelujah. Kakain na naman po tayo ng pagkain mula sa langit. Ang pagkain na mula sa langit ay ang banal, buhay at makapangyarihang salita ng Panginoon sa pamagitan ng banal na kasulatan na ating ngayon pagbulay-bulayan. Mga kaibigan, kamusta po? Naway nasa mabuting kalagayan tayo sa araw nito. Maraming salamat sa Panginoon sapagkat binigyan tayo ng oras, pagkakataon upang patuloy na pagbulay-bulayan ang kanyang banal, buhay at makapangyarihang salita. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy tayo mga kaibigan. Dadalhin ko kayo sa sulat ni Apostol Pablo. Mga kaibigan, sa Galatia chapter 5 verse 16 to 17. Hallelujah. Patuloy tayo mga kaibigan. Titingnan natin ang banal na kasulatan. At dito tayo ngayon magbabasa o magbulay-bulay ng kanyang banal, buhay at makapangyarihang salita. Hallelujah. Basahin ko na mga kaibigan, mga kapatid. Samahan niyo si Papang. Hallelujah sa oras nito. Sabi dito sa verse 16 ng Galatia chapter 5, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay, at huwag ninyong susundin ang pita ng laman, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal, buhay at makapangyarihang salita. Dadako muna tayo sa panalangin mga kaibigan, mga kapatid. Hilingin natin sa Diyos ang kanyang patnubay sa oras nito, ang karunungan at kaunawaan ng kanyang banal, buhay at makapangyarihang salita. Samahan niyo si Papang mga kaibigan, tayo'y manalangin sa Panginoon. Dakilang Ama, maraming salamat Panginoon sa oras na ito na patuloy o Diyos na ginagabayan mo kami Panginoon. Sa oras nito sa aming pagbulay-bulay, pag-aaral ng iyong banal, buhay at makapangyarihang salita o God. Lord God, bago ang lahat, patuloy o Diyos, humihiling po kami Panginoon ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo, sa lahat ng aming mga pagkakasala sa iyo Panginoon. Lukuban mo kami o Diyos ng iyong banal na dugo. Gawin mo po kami Panginoon maging karapat-dapat sa oras nito, sa aming pagbulay-bulay, pag-aaral ng iyong banal, buhay at makapangyarihang salita o God. Pagpalain mo Panginoon ang bawat kaibigan, mga kapatid na aking makakasama sa oras na ito. Pagpalain mo Panginoon ang iyong banal, buhay at makapangyarihang salita. Purihin ka o Diyos, purihin ang kataas-taasan mong pangalan Panginoong Hesus. Sa iyo God ang lahat ng kaluwalhati at karangalan at kadakilaan, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ng Panginoon kahit saan po tayo mga kaibigan, mga kapatid, ay narito dala-dala ni Papang ang banal, buhay at makapangyarihang salita
upang patuloy na ating mapagbulay-bulayan. Purihin ang Diyos. At ang sabi sa ating title ngayon, ating pagbulay-bulayan, ang Espiritu Santo ay umaakay sa iyo. Ang Espiritu Santo ay umaakay sa iyo at sa akin, sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sabi dito, ulitin ko mga kaibigan, mga kapatid, sabi dito sa talatang 16, sabi dito, hallelujah, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay, at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Hallelujah. Sabi dito sa ating binabasa mga kaibigan, mga kapatid, na ang Espiritu Santo daw ang gawin nating patnubay sa ating mga buhay, at huwag natin susundin ang pita ng laman, ang ating katawan, ang pagnanasa ng ating katawan. Huwag daw natin susundin sapagkat magkalaban. Sabi dito sa verse 17, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban po. Hallelujah. Kaya hindi pwedeng magkakasabay sila sa ating buhay. Sabi ng banal na kasulatan na ang Espiritu ang gawin nating patnubay. Sabi dito sa verse 25, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin. Kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Ang Espiritu ang nagbibigay sa atin ng buhay. Kaya dapat daw ang Espiritu ang maghari sa ating mga buhay. Ang Espiritu ang masunod sa ating mga buhay at hindi ang ating laman, hindi ang ating sarili. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Sabi po dito sa una, may kaibigan ka na akay sa iyo. Ayan ang sabi dito sa una nating pag-aaral. Sabi dito, ikaw ay may isang kaibigan na nakababatid sa hinaharap. Alam niya ang pinakamabuti para sa iyo. Siya ay nagmamahal sa iyo at nagnanais na akayin ka sa lahat ng dapat mong pagpasyahan. Siya ay ang Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ang iyong matulunging kaibigan. Hallelujah. Ang Espiritu ang siyang matulungin na kaibigan natin kapag sinunod natin ang nais ng Espiritu sa ating mga buhay. Sabi dito sa Galatia 5:16, ito ang sinasabi ko sa inyo. Hallelujah. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay, at huwag ninyong susundin ang pita ng laman, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Hallelujah. Magkalaban po ang dalawa. At ang sabi dito sa verse 25, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin. Kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sabi dito sa pangalawa nating pag-aaral, inaakay ka sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sabi dito, ang Biblia ay mapa na daraanang ginagamit ng Espiritu Santo upang akayin ka sa langit. Tinutulungan ka niya bawat araw upang iangkop sa kalagayan mo ang itinuturo ng salita ng Diyos.
Kaya nga, mahalagang basahin mo ang Biblia araw-araw. Kapag isinasaulo mo ang mga talata sa Biblia, magiging madali para sa iyo, para sa Espiritu na akayin ka. Amen. Kapag binabasa daw natin ang Biblia araw-gabi, araw-araw, madaling at isasaulo natin ang ating binabasa, madali para sa Espiritu na tayo'y iakayin. Hallelujah. Sabi dito sa awit 109, chapter 119, verse 9 to 11. Basahin natin mga kaibigan. Sabi dito, paano ba iingatang maging wagas yaong buhay? Yaong buhay ng binata sa kanyang kabataan. Ang tugon ay, sumunod siya sa banal mong kautusan. Sabi dito sa verse 10, buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Sa verse 11, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Hallelujah! Purihin ang Panginoon sa kanyang banal at buhay at makapangyarihang salita na ating napagbulay-bulayan sa oras nito. Ang pagkain nito na ating kinakain ngayon sa ating espiritu, pinapakain natin ang ating espiritu, ay magbibigay sa atin ng tagumpay sa buhay. Sapagkat mayroong banal na espiritu na aakay sa bawat isa sa atin. Kapag ang kanyang banal, buhay at makapangyarihang salita ay ating papasukin sa ating mga buhay. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Father God. Hallelujah! Paano makakapasok ang banal na espiritu sa ating mga buhay? Mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, ang lahat ay nagkasala at walang sino man sa atin na karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ang sabi sa Roma 3:23. At ang sabi naman sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon sapagkat ang Diyos natin, ang Panginoong Hesus, ang siyang nagbayad sa kasalanan. Tinubos tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Napako siya sa krus ng Kalbaryo at doon siya namatay. At sa pamagitan ng kanyang kamatayan, binayaran niya ang ating mga kasalanan. Tinubos niya tayo. Kaya ang dapat nating gawin, madali lang mga kaibigan, mga kapatid. Tanggapin natin ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay na siyang nagbayad ng ating mga kasalanan na dapat tayo ang magbayad. Ang Panginoong Hesus ay nag-antay sa atin sapagkat nung namatay siya, makaraan ng 3 araw siya ay buhay na buhay. Hanggang ngayon, buhay na buhay siya at hindi na siya mamamatay. Purihin ang Diyos sapagkat ang Diyos natin ay buhay. Hallelujah! Yan lang po ang ating gagawin. Tanggapin natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Hallelujah! Nang sa gayon, ang banal na espiritu ay makakilos sa bawat isa sa atin. Nais ninyong tanggapin ang ating Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Tayo'y magpakumbaba. Lumapit tayo sa kanyang banal na harapan at itaas natin ang dalawa nating mga kamay. At humiling tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkakasala. Hallelujah! Sumunod lang kayo, tutulungan ko kayong mga kaibigan, tutulungan kayo ni Papang upang tanggapin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Hallelujah! Sumunod lang kayo sa maikling panalangin na bagamat ako ang nangunguna sa inyo sa panalangin, aariin ninyo mga kaibigan na kayo ang dumadalangin sa Panginoon nang galing sa inyong mga puso. Hallelujah!
Sumunod kayo sa panalangin mga kaibigan kung nais ninyong tanggapin ang Panginoong Hesus sa oras nito. Dakilang Ama, maraming salamat Panginoon sa mabuting balita na aking napakinggan sa oras na ito. Lord God, ako'y makasalanan, kaya Lord, humihiling po ako Diyos ng kapatawaran sa lahat ng aking mga pagkakasala mula pa noon hanggang ngayon Panginoon. Patawarin mo po ako, Diyos, at patuloy na linisin mo po ako, O God, sa pamagitan ng iyong banal na dugo. Binubuksan ko po ang pintuan ng aking buhay, ang aking puso, at tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah! At huwag mong kaligtaan, Panginoong Hesus, na isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Hallelujah, purihin ka Panginoon. Maraming salamat po. At ako na lang ang manalangin para sa inyo mga minamahal kong kaibigan, mga kapatid. Dakilang Ama, maraming salamat po o Diyos sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa akin at sa bawat isa sa amin na naririto Panginoon. Na patuloy o Lord God, abutin mo sila Panginoon ng inyong mapagpalang kamay at patuloy mo silang hipuin mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. At balutin mo sila, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na dugo bilang protection sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Pagpalain mo, Diyos, ang bawat isa na tumanggap sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ano man ang kanilang kalagayan sa oras nito, kung mayroon man silang mga karamdaman, Lord God, dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo silang abutin ng iyong mapagpalang kamay. Hipuin mo, O Diyos, ang kanilang mga katauhan mula ulo hanggang talampakan, O God, at anumang karamdaman mayroon sila, O Diyos. Malusaw sa pangalan ng Panginoong Hesus. At magsigaling, Panginoon, ang lahat ng tumanggap sa iyo at nanalig sa iyo, Panginoong Hesus. Sapagkat nasaliksik mo, Panginoon, ang lahat sa aming mga buhay at walang maitago sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng tumanggap sa iyo, Panginoon, nanampalataya sa iyo, Panginoon. Patuloy mo silang pagalingin. Ikaw ang aming Diyos na dakilang manggagamot, Panginoong Hesus. O anuman, Panginoon, ang kanilang kalagayan sa oras na ito, sila man, Panginoon, ay nahirapan sa buhay. Lord, ikaw ang pinagmulan ng lahat ng bagay, ng lahat, Panginoon, ng aming ikinabubuhay sa sanlibutan ito. Dalangin ko, O Diyos, na ikaw, Panginoon, ang tumugon sa lahat ng kanilang mga pangailangan. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ngayon pa lang, O Diyos, ay inaangkin ko, Panginoon, ang katugunan ng lahat ng mga panalangin na ito. Maraming salamat po, O Diyos. Sa iyo, God, ang lahat ng kaluwalhati at karangal at kadakilaan sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, sa inyong pagsama kay Papang sa oras na sa oras na ito. Sa inyo, ang pagpapala ng Diyos. Tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah.